Si Sofronio Vasquez ay kasalukuyang nasa Pilipinas para sa kanyang homecoming. Dumating siya noong January 5, 2025 at una niyang binisita ang It's Showtime. Ayon sa kanya, ang tawag ng tanghalan ang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na maipakita sa mga tao ang kanyang talento sa pag-awit. Hindi man siya nag-champion sa tawag ng tanghalan, malaki pa din ang kanyang pasasalamat dito. Nagkaroon ng courtesy call si Sofronio kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang noong January 8, 2025, kung saan naghandog siya ng mga awitin para sa Pangulo at unang ginang Lisa Araneta Marcos. Imagine all the people. Naging trending online ang kanyang performance kay Pangulong Marcos at napaiyak pa niya si Lisa Marcos. Bilang bahagi ng kanyang pagbabalik, nakatakda siyang magtanghal sa programang ASAP bago ang kanyang kauna-unahang solo concert sa Pilipinas na gaganapin sa Waterfront Cebu City Hotel and Casino sa January 18, 2025, kasabay ng pagdiriwang ng Sinulog Festival. Sa isang panayam, ibinahagi ni Sofronio ang kanyang plano na magkaroon ng concert sa Maynila sa hinaharap. Ngunit sa kasalukuyan ay nakatuon muna siya sa kanyang mga nakatakdang pagtatanghal sa Cebu. Nabanggit din niya na ang cash prize na nakuha niya sa pagkapanalo sa The Voice USA ay gagamitin niya para sa kanyang music career. Matapos ang kanyang mga aktibidad sa Pilipinas, inaasahang babalik si Sofronio sa Estados Unidos upang ipagpatuloy ang kanyang karera sa musika. Sofronio Vasquez! Si Sofronio Vasquez, ang kauna-unahang Pilipino at Asyano na nagtagumpay sa The Voice USA Season 26 noong Disyembre 11, 2024, ay isinilang sa Ozamis City, Misamis Occidental, Pilipinas. Ang kanyang paglalakbay mula sa simpleng buhay patungo sa pandaigdigang tagumpay ay patunay ng kanyang sipag, tapang at dedikasyon. Ang kanyang ama ang kanyang itinuring na unang coach sa pagkanta at ang nagtanim ng pagmamahal sa pag-awit sa kanyang pagkabata. Nag-aral si Sofronio ng dentistry at kalaunan ay nagtrabaho bilang dental hygienist. Bagamat nagbibigay ng seguridad ang trabahong ito, hindi niya maiwan ang kanyang pangarap sa musika na matagal nang nakaugat sa kanyang puso. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life. Noong Hunyo 2018, yumao ang kanyang ama na nagbigay ng malalim na epekto sa kanyang buhay. Ang trahedyang ito ang nagbigay ng inspirasyon kay Sofronio na sundin ang kanyang tunay na pangarap, ang maging isang mga awit. Simula noon, nagtrabaho siya bilang isang mga awit sa Carnival Cruise Line, kung saan naipakita niya ang kanyang talento sa iba't ibang panig ng mundo. Sumali rin siya sa iba't ibang patimpalak sa pag-awit na nagbigay daan upang mas lalong mahasa ang kanyang kakayahan. Matatanda ang naging finalist siya sa tawag ng tanghalan ng It's Showtime. Nakwento din niya na sinubukan din niyang mag-audition sa The Voice Philippines, ngunit walang coach na umikot sa kanya. Nung mga panahong ito, naramdaman ni Sofronio na tila parang mailap sa kanya ang tadhana at naisip niya na hindi para sa kanya ang pag-awit. Noong 2022, naisipan niyang pumunta sa Amerika para magtrabaho at para magpahinga muna sa pag-awit. Sa tulong ng mga kaibigan at kakilala, nakapunta si Sofronio sa Utica, New York at nakapagtrabaho bilang isang dental assistant. Ngunit talagang mapaglaro ang tadhana sa kanya. Nung mag-umpisa ang The Voice USA nung nakaraang taon at sa pag-convince na din sa kanya ng mga kaibigan, ay nag-audition siya sa The Voice USA. Napahanga niya ang mga coaches, lalo na si Michael Bublé. Sa blind auditions ng The Voice USA, inawit ni Sofronio ang I'm Going Down ni Mary J. Blige na nagresulta sa 4 na coach, sina Michael Bublé, Gwen Stefani, Reba McEntire at Snoop Dogg, na lahat ay pumihit ng kanilang mga upuan. Pinili niya si Michael Bublé bilang kanyang coach. Bawat performance niya sa The Voice ay nagtitrending online. Katunayan lang na isa siya sa pinakamahusay na contestant ng competition. Sa huling gabi ng kompetisyon, kinanta ni Sofronio ang A Million Dreams,
na nagbigay daan sa kanya para maging champion ng The Voice. Pagkatapos ng kanyang pagkapanalo, pumirma si Sofronio ng kontrata sa Universal Music Group at nakaplanong makipag-collab sa mga bigating artist at magsulat ng mga bagong kanta. Hindi din nakaligtas sa mga basher si Sofronio Vasquez at sinabing hindi deserve ni Sofronio ang maging champion sa The Voice. Ngunit hindi naman ito pinatulan ni Sofronio at pinagtanggol din siya ng mga finalists ng naturang programa. Ang kanyang pagkapanalo ay naging emotional. Lalo na ang kanyang coach na si Michael Bublé na hands-on ang support sa kanya. Ang kwento ni Sofronio Vasquez ay naging simbolo ng tagumpay, dedikasyon at inspirasyon. Ang kanyang kwento ay nagpapatunay na sa kabila ng mga pagsubok, ang talentong Pilipino ay kayang magtagumpay sa pandaigdigang entablado.